Magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan. Magandang gabi po. Salamat sa inyong patuloy na pagdalo sa ating programa, ang Napapanahong Pag-asa. At ako ay umahasa na ang ating programa ay talagang nagdadala sa inyo ng napapanahong pag-asa sapagkat yan talaga ang ating layunin. Ito ay isang programa para sa inyo, personally, at para sa inyong buong pamilya. Now, kagabi, kung inyong matatandaan, ay ating tinalakay ang tinatawag na komunikasyon, ang kahalagahan ng ugnayan sa loob ng pamilya. At ating nalaman ng dalawang bagay, na merong pag-uugnayang dapat na mangyari ang mga magulang sa mga anak at ang mga anak sa magulang, ang asawang lalaki at asawang babae. At ito, kung magkakaroon ng magandang komunikasyon, ito ay isang magandang sangkap para sa isang matatag at masayang tahanan. Gayon din nating tinalakay na ang komunikasyon ng tao sa Panginoong Diyos ay mahalaga rin. Ang malaman at magkaroon ng ugnayan ang Diyos at ang tao ay mahalaga at ang Diyos mismo ay nagkaroon ng kanyang tanging pamamaraan upang siya ay makipag-ugnayan sa inyo at sa akin, at ito ay sa pamamagitan ng Biblia, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Ngayon ating nalaman kagabi mga kaibigan na ang komunikasyong ito ng Panginoong Diyos sa atin ay upang hindi lamang tayo magkaroon ng isang matiwasay, payapa at nagmamahalang tahanan, kundi ating nalaman na ang nais talaga ng Panginoong Diyos, ang ating buong pamilya, okay, ay magkaroon, mga kaibigan ko, ng buhay na walang hanggan. Amen? Ang nais ng Panginoon ay ang inyong buong pamilya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gaya ng aking nabanggit na, kung kayo po'y naghahanap buhay, kung kayo'y nagtatrabaho, kung kayo'y nag-aaral, ang inyong pinaghahandaan ay para dito. Tama? Para sa ating mga pisikal na pangangailangan. Subalit, kung ating pinakikinggan at ating sinusunod ang itinuturo ang mensahe ng Panginoong Diyos sa kanyang banal na kasulatan, kung magkagayon, minamahal na mga magulang, ama at ina ng tahanan, ang inyong pinaghahandaan ay para sa walang hanggan. Tanong, ano po ba ang mahalaga? Ang buhay na pangsamantala o ang buhay na walang hanggan? Sagot! Tama ang inyong pagkasabi. Ngayon, sundan lamang natin ang mabuting kapasiyahang yan. At ang totoo, kung tutuusin, ito ang ating napapanahong pag-asa. Gaya ng aking nabanggit kabibilang pagbabalik-aral, kung ating titingnan ang banal na kasulatan na ito, ang paraan ng komunikasyon ng Diyos sa atin, ay ating makikita mga kaibigan ko, kung inyong titingnan ng Biblia sa kanyang 66 na mga aklat, noong pasimula sa aklat ng Henesis, sapagkat ito ang unang aklat ng Biblia, ang paraiso ay nawala sa tao. Ang tao ay nawalay sa Diyos. Subalit alam po ba ninyo ang panukala ng Diyos? Ang mensahe ng Panginoong Diyos ay, sa katapusan, ipinakita sa aklat ng pahayag, ipinakita sa aklat ng Apokalipsis, na sa katapusan, ang Diyos at ang tao ay muling magkakasama. Amen? Ito ang mensahe, ito ang panukala ng Panginoong Diyos. At ang totoo, ito ang layunin ng ating programang Napapanahong Pag-asa. Sapagkat sa ngayon, ano ba ang ating inaasahan? Inaasahan ba natin na makapag-abroad? Inaasahan ba natin makatapos sa pag-aaral? Inaasahan ba natin mayroong magbibigay itutulong sa atin? Ito'y talagang mga pag-asa natin. Subalit, ang mga pag-asang ito'y may hangganan. Okay? Ang lahat ng ito ay para sa mga bagay na pangsamantala. Ang ating pinag-aaralan at ang aming tinatalakay sa inyo ngayong gabi ay pag-asang walang hanggan. Ngayong gabi, sa ating pagpapatuloy, ang ating paksa ay pinamagatang Pwersa ng Titanic, Labanan sa Pamilya.
Alam niyo ba yung Titanic? Di ba, nung una usong-uso yan, merong sine na tungkol sa Titanic, barko na lumubog, na ang sabi ang barkong ito ay unsinkable, hindi kayang, dahilan sa siya'y napakalaki. At nung panahong yun ay siyang pinakamalaki at pinakamoderno, ang sabi nila, aba, ito'y hindi kayang palubugin. Kaya yung salitang Titanic, ito'y naisasangkap o di kayo naikakapit sa mga bagay na dakila at malaki. Right? Yan ang gamit dito. Malaki, malakas, makapangyarihan. Ngayon, pwersa ng Titanic laban sa pamilya. Actually, pwersang malaki, pwersang malakas, okay, makapangyarihang pwersa laban sa pamilya. Okay? Ngayon, noong unang panahon, nung tinatawag na Dark Ages, at pagkatapos nung tinatawag na Second World War, alam po ninyo, ang mga tao at ang buong mundo ay na-engage sa tinatawag na digmaan. At bakit sila naglalaban? Okay? Bakit ba nagkakaroon ng digmaan? Mangyari, nais ng isang bansa na masakop o di kay makontrol ang ibang mga bansa. Okay? So upang sila ay makapagpalawak ng kanilang kontrol at ng kanilang nasasakupan. Sa ating panahon ngayon, ay nakakarinig pa rin tayong patuloy ng mga labanan. Nako, iba't ibang labanan. Okay? Sa iba't ibang lugar. At hindi ko na ito iisa-isahin. Subalit, mga kaibigan ko, bagaman tayo nakakarinig ng labanan sa Middle East, halimbawa nga kahit sa ibang parte ng Pilipinas, ngayong gabi ay nais ko pong sabihin sa inyo ang isang tunay na labanan. Alright? At ito'y hindi labanang nangyari na ang naglalaban ay bansa sa bansa. Hindi ito yung labanan sa Mindanao o saan mang panig ng sanglibutan o ibang panig ng Pilipinas. Kundi ang labanan na ongoing, ang labanan na aking binabanggit mga kaibigan ko ay yung labanang nasa kabila lamang ng pintuan. Na ang ibig ko pong sabihin, ang giyera patani ng mag-asawa. Right? Ang away at ang labanan sa loob ng pamilya. Sino dito ang pamilya na hindi nag-aaway? Ha? Talaga? Walang away? Talagang sasaludo ako sa inyo. Kung walang pag-aaway sa mag-asawa, kung walang pag-aaway sa mga anak. Ngayon, marahil ang ibig niyong sabihin ay nag-aaway kami pero nalulutas din namin. Tama? Alright? Nag-aaway kami at nalulutas din namin. At ang totoo, yan talaga ang ating nais na ituro sa ating mga tagapakinig. Ngayon, natural talaga na sa mga tahanan nagkakaroon ng alitan o pag-aaway. Subalit ang pinakamahalaga mga kaibigan ko ay papaano ninyo nilulutas ang inyong pag-aaway. Yun ang pinakamahalaga. Alright? Ngayon, narito po. Bibihira na ngayon ang pamilyang hindi bibihira. Siguro kasama kayo din sa mga bihira. Okay? Praise the Lord. Bihira ang mga pamilya na hindi nakakaranas ng alitan o di kaya'y pag-aaway. At merong mga dahilan ng pag-aaway sa loob ng pamilya. Maaaring ang dahilan ay asawa na hindi tapat sa kanyang asawa. Naku, nangangaliwa siguro. Okay? Mga lalaki at babaeng maaaring hindi tapat sa kanilang sumpaan. O di kaya naman, ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng sigalot, alitan sa loob ng bahay, ay mga anak na pasaway. Yan. Mga anak na tumalikod at hindi nakikinig sa kung ano ang ipinangaral sa kanila ng kanilang mga magulang. Marami sa mga ina, yung mga ina na talagang lagi nang nakakaroon ng alitan sa loob ng tahanan sa kanilang asawa, sabi, ayaw ko na. Suko na ako. Hindi ko na kayang magpatuloy, hindi ko na kayang lumaban.
Ngayon, tingnan natin ang ilang mga tagpo, ilang larawan ng mga tahanan natin ngayon. Narito po ang unang larawan. Okay? Mga ama na abalang-abala. May mga anak na teenager, okay, dahilan sa kanilang sobrang abala, sobra ng kanilang ay pagtuon sa kanilang mga paghahanap buhay, napapabayaan ang kanilang mga anak na teenager. At ang malungkot nito, ang mga kabarkado o ang mga teenager nating mga anak, napapasama at nagkakaroon ng hindi magandang barkada. Okay? Ano pa? Narito ang ikalawang larawan. Asawang babae, bigo at nagdurusa. Bakit? Sapagkat ang asawang lalaki lagi ng lasing. Naglalasing at kung hindi naman ay nambababae. At ang malungkot ay ang kanyang buhay ay tad-tad ng bisyo. Naku po. Nagdurusa at nalulungkot ang kanyang asawang babae. Ako po'y walang pinatatamaan sa inyo. Kung kayo man po ay maaaring tumutugon sa paglalarawang ito, hindi ang aking layunin ay makasakit. Hindi ang aking layunin kayo'y sumbatan. Ang akin pong layunin ay tayo po'y matuto. Okay? Tayo po'y sama-samang mag-aral. Kasi napakahirap ng kayo'y magkasama na mag-asawa, buong pamilya, at pagkatapos ang isa sa membro ng pamilya ay tinik at pabigat sa buong pamilya. Mahirap yun. Ang nais ng Panginoong Diyos, ang ating pamilya'y masaya. Kaya nga tayo ay family. Kaya nga tayo ay pamilya. Okay? Ang gusto ng Panginoong Diyos ay maging masaya ang buong pamilya. Kaya sana'y ang ikalawang larawang ito'y hindi nangyayari. Ikatlong larawan, nako ito naman, meron namang pamilya at merong mag-asawa na wala nang panahon para sa mga bagay na espiritual. Wala nang panahon para sa Panginoong Diyos at ang kanila lamang pinagtutuunan ay ang mga bagay ng sanglibutang ito. Mga bagay na makalupa. Kulang ang kanilang pansin at kulang ang kanilang paghahanda para sa mga bagay na pang-espiritual. At dahil dito, ang mga anak hindi na natuturuan ng para sa Panginoong Diyos. Kung ano ang kanilang gawin, ay sige, bahala kayo. Bahala na ang mga bata sa kanilang gustong gawin. Ito ang ikatlong larawan. Ngayon, subalit alam po ba ninyo kung paanong kahit sa giyera ay di maaaring magtagumpay kung tatakas o tatago ang mga sundalo? Ganon din naman sa ating pamilya. Kinakailangan na tayo ay magkaroon, kailangang tumayong matibay at matatag ang bawat miyembro. At ang kinakailangan natin gawin, maghanap tayo ng solusyon. Kung sakaling ang ating pamilya ay tumutugon sa alinman doon sa tatlong larawan, mga kaibigan ko, ang mabuting balita ay mayroong solusyon. Amen? Maaari tayong magbago. Maaari tayong maghanap ng solusyon. Ngayong gabi ay ating aalamin ang mga dahilan. Ngayong gabi ating aalamin, may dahilan ba ang mga problemang ito na dumarating sa ating pamilya? Bakit nga ba nagkakaroon ng ganitong mga away at ng mga alitan sa loob ng ating pamilya? Ano nga ba ang talagang dahilan? Yan ang ating tutuklasin. Maaari ba nating masumpungan ang solusyon at sagot sa mga problemang ito sa ating pamilya? Mga kaibigan ko, gaya ng aking nabanggit, the good news is, it can be done. Maaaring magkaroon ng solusyon. Pwedeng-pwede na magkaroon ng solusyon sa alitan sa loob ng pamilya. Ang Biblia na ating pinag-aralan kagabi, ito ang liham ng pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Ito po ay may sagot sa ating mga katanungan kung paanong malulunasan ang problema ng alitan. Okay? Tanong. Alam ninyo, nabanggit kanina na
ang isang dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema, alitan sa loob ng tahanan, yung mga bata, ang mga anak, ay pagkalalo na kung lumaki na, sabi ng mga magulang, abay, nalaki na, habang nalaki, parang nagiging matigas ang ulo, tama? Nalaki ang mga anak, tumitigas ang kanilang mga ulo. Hindi bigyan sabihin, lagi naman talagang matigas yan eh. Ang ibig lamang sabihin ay, nagiging masuwayin sa kanilang mga magulang. Ngayon, bakit ang tao, mula sa kanyang pagkabata, ay mahilig ng gumawa ng masama? Bata pa, ito ang problema. Bata pa, marunong ng magsinungaling. Tanong, hindi ko alam, tinuturuan ba ninyo ang inyong mga anak na magsinungaling? Ang aking paniwala, walang mabuti at matinong magulang magtuturo sa kanyang anak na magsinungaling. Tama? Wala. Pero ang tanong, bakit ang mga bata pa, ay natututo ng magsinungaling? Ang mga teenager, okay, bukas sa pagkabata, magiging teenager, okay, teenager pa lamang, marunong ng magdaya at magkaminsan, sila'y natututong mangumit o magnakaw. Tinuruan ba sila ng mga magulang na magnakaw at mangumit? Hindi sila tinuruan. Ngayon, ang mga matanda naman, kasama pala dito ang mga matanda, kala ko bata, teenager, kasama pala ang mga matanda. Ang mga matanda na, ay suwail at hindi marunong sumunod. Bakit ganon? Bakit ganon ang tao? Ano ba ang likas ng tao? Mga kaibigan ko, narito po ang sagot. Ano ba talaga ang likas ng tao? Bakit hindi naman siya tinuturuan ng masama? Natututo siya ng kasamaan. Awit 51, talatang 5. Narito, ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan, ay ipinaglihi ako ng aking ina. Alam po ninyo, sabi ng Biblia, ang tao ay inanyuan sa kasamaan at ipinaglihi sa mangga. Pinaglihi sa mangga? Hindi. Ipinaglihi sa kasalanan. Ay kung ang tao ay ipinaglihi sa kasalanan, lalabas siyang talagang makasalanan. Ang sabi ng ating kasabihan, kung ano ang puno, ay siya ring bunga. Kung ang tao'y ipinaglihi sa kasalanan, pagkapanganak ng tao, nakahilig na siya sa kasalanan. Halimbawa po, merong isang puno na nakahilig dito sa kaliwa. Kaliwa ko, Pag halimbawang talagang yan itutumba, saan tutumba yan? Talagang sa kaliwa. Alang-alang nakahilig dito tutumba. Di ba? Ang natural ay kung saan nakahilig, ay doon tutumba. Ang sabi, ang tao ay ipinaglihi sa kasalanan. Kung ano ang puno, ay siyang bunga. Alright? Ngayon, kung ang puno ay masama, posibleng ang kanyang lahi ay magiging masama rin. Kung saan nakahilig, ay doon babagsak. Ang tanong ngayon ay, bakit? Bakit nagkaroon ng masama at ng kasalanan sa mundong ito? Saan nga ba nanggaling ang tinatawag na kasalanan at kasamaan? Sino ang may pasimuno nito, ang ulo at ugat ng kasalanan? Ano ang sinasabi ng banal na mensahe sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na kasulatan? Tingnan natin, Isaiah 14:12 hanggang 15, dito'y ating makikita kung paanong nag-ugat at nagkaroon ng pagbagsak at kasalanan. Ang sabi ganito, ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, at sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan at itataas sa mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng kataas-taasan at
ako ay magiging kagaya ng kataas-taasan. Alam po ninyo mga kaibigan ko, ang mga pangungusap na ito ay pangungusap ng isang nilalang ng Panginoong Diyos na ang kanyang pangalan ay Lucifer. Alright? Siguro naman wala dito ang pangalan ay Lucifer. Mangyari, yung pong pangalang Lucifer, yun po ang naging Satanas. Lalo naman sigurong wala ditong pangalan ay Satanas. Naalala ko nga yung isang bata na nag-aaral sa kinder at ang sabi, anong pangalan ng iyong tatay pagka tinatawag ng iyong nanay? Ang pangalan po ng aking tatay ay Satanas. Mangyari pag nagkakagalit, Satanas ka! Pero hindi naman talaga Satanas. Galit lamang at nagkakagalit, di ba? Wala sa ating magpapangalan ng Satanas. Sapagkat si Satanas, ang kanyang dating pangalan ay Lucifer, nilikha ng Panginoong Diyos. At alam po ba ninyo, hindi siya nakokontento sa kanyang kalagayan. Ginawa na siyang una at maganda ng Panginoong Diyos. Pero siya pa rin ay, anong tawag doon, nainggit. At siya pa rin ay nagkaroon ng tinatawag na pag-iimbot. Hindi pa siya nasiyahan sa kanyang kalagayan. Mataas na ang kanyang posisyon. Maganda na ang kanyang hitsura. Pero ang sabi niya, ako ay magiging kagaya ng Diyos. Gusto niyang kuhanin ang posisyon at ang kapangyarihan ng Diyos. Ang tiyang gusto niya ay maging kagaya ng Diyos na siya'y banal at pag-ibig. Ang kanyang gusto ay ang kapangyarihan at ang kapamahalaan ng Diyos. Kaya nga, mga kaibigan ko, siya ay hindi nagtagumpay sa kanyang layunin. Isaias 14:12 hanggang 15, gayon may mabababa ka sa Siol at sa mga kaduluduluhang bahagi ng lupa. Si Lucifer, gayon na kinabanggit, nagrebelde. Doon sa langit, nagkasala. At nung siya magrebelde laban sa Panginoong Hesus, hindi siya nagtagumpay. At ang nangyari nang siya hindi nagtagumpay, siya inihulog dito sa balat ng lupa. At alam po ba ninyo, si Lucifer na naging Satanas, 1/3 of the angels, 1/3 bahagi ng mga anghel sa langit, ang kanyang nadaya at ito ang kanyang natukso. At alam po ba ninyo ang ginagawa ni Satanas at ang kanyang mga anghel? Patuloy po siya sa kanyang pandaraya. Ito, sideline to ha. Sino sa inyo nakakita na ng multo? Nakakatakot, ano? Ako'y hindi pa. Sino sa inyo ang parang sabi, naku, yung aking namatay na tatay nagparamdam sa akin, kitang-kita ko, talagang siya yun. Alam po ba ninyo, sang-ayon po sa Biblia, sila po ay mga anghel ng kaaway ng Diyos, na nagkukunyaring ito ang ating mga mahal sa buhay. At ang kanilang tanging layunin, upang ang tao ay kanyang patuloy na madaya. Alright? Ito po ang tinuturo ng Biblia. Mangyari, nung si Satanas, itong si Lucifer, ay matalo sa labanan doon sa langit, inihulog siya ang kanyang nahikayat, 1/3 of the angels, 1/3 bahagi ng mga anghel doon sa langit. At ito ay patuloy na dumadaya sa mga tao sa balat ng lupang ito. Alright? Ngayon, ito po ang talata at nagkaroon ng pagbabaka doon sa langit, paglalaban, si Miguel, ang ating Panginoong Hesus, at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon, nakipaglaban sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban, nakipagbaka, at hindi sila nanagumpay, hindi sila nanalo, at di nasumpungan ng kanilang lugar paman doon sa langit. At ang sabi, at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan, siya'y inihagis sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Dito po ating makikita na sila nga ay natalo at sila'y inihagis, at ang sabi, ito yung lagi nating nakikita, sila'y pinalayas doon sa langit at sila'y itinapon
ang sabi dito sa sanglibutang ito, kasama ng kanyang mga anghel, inihagis na kasama niya, 1/3 of the angels. Si Lucifer na naging Satanas, mga kaibigan ko, siya ang nagdala ng pag-aaway sa loob ng tahanan. Si Lucifer, si Satanas, siya ang nagdala ng kasalanan. At nang pumasok ang kasalanan, meron pang dalang dusa. At nang pumasok ang dusa, iba't iba pang problema ang pumasok sa ating tahanan. Mga kaibigan ko, ang lahat ng ating lungkot at dusa, ang sanhi nito ay ang pagpasok ng kasalanan. Bakit at paano? Nagkaroon ng rebellion doon sa langit. Nakipagbaka si Lucifer laban sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, nabanggit ko na kanina, ang rebellion o paghihimagsik sa Diyos nagdudulot ng dusa, suliranin. At hindi lamang ang pagre-rebelde laban sa Diyos nagdudulot ng lungkot, ng dusa at suliranin. Mga kaibigan ko, ang kasalanan nagdudulot ng kamatayan. Totoo ang ating nabagit lagi at ating naririnig. Mahirap sumikad sa matigas na bagay. Mahirap sumikad sa pader. Mangyari, anong ibig sabihin nito? Mahirap talagang kalabanin ang tinatawag na Diablo at ang Satanas na ito. Sino ba ang unang naging biktima ni Satanas? Sino ito? Si Eva. Ang sabi ng iba, anong prutas yun? Alright. Ang sabi ng iba, apple. Hindi po yun apple. Ang tawag po doon ay bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Mahaba yung pangalan. Punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at ng masama. Yan. Ang ating unang mga magulang, na si Eva at si Adan, sila ang unang naging biktima ni Satanas. Ang sabi ng ating balikan ito, kung ating tignan, ito po yung nasa aklat ng Genesis, sabi, isang araw, si Satanas ay sumalib doon sa ahas. Tandaan ninyo, ang mga pagmimilagro, laging hindi yan lagi minsan galing sa Diyos. Ang Diablo, okay, si Satanas, nakakagawa ng milagro. Hindi lahat ng milagro ay galing sa Diyos. Mga kaibigan ko, mag-iingat tayo sapagkat merong mga himala at merong mga milagro na galing sa demonyo. At kung ating titinan ng Biblia, gumawa ng milagro ang demonyo upang kanyang matukso si Eva. Sabi niya, siya nasa ahas. Ang ginamit niyang medium at ang ahas at siya nagsalita, Eva. Wow, ang gandang boses. Eva. Wow. Ibang boses, hindi galing kay Adan. At ang babae, napatigil. Tunay bang ipinagbabawal sa inyo ng Diyos na huwag kayong kakain ng bunga ng lahat ng punong kahoy dito sa halamanan? May daya, lahat. Ang sabi naman ni Eva, hindi. Sinabi ng Diyos na makakakain kami sa lahat ng ito. Pero sa punong yan, na kung tawagin ay punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kaming kakain sapagkat pag kami kumain, walang pagsala na kami mamamatay. Huwag kayong kakain, walang pagsalang kayo mamamatay. Alam po ninyo, totoo ba yon? Totoo yun. Kapag ka ang tao'y sumuway sa Diyos, ito'y magbubunga ng kamatayan. Pero ano ang sabi ni Satanas? Sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. O ang sabi ng Panginoong Diyos, walang pagsalang kayo'y mamamatay. O ang sinabi naman ni Satanas, tunay na hindi kayo mamamatay. Ang katotohanan ay kanyang laging tinatapatan ng kasinungalingan. Ngayon, meron tayong kaugnay na talakayan diyan. Sa darating na mga gabi kasi merong mga paniwala na pag ang tao'y namatay ay
hindi siya talaga namamatay at meron pa siyang isipan. Alam po ninyo mga kaibigan ko, ang ganyang mga paniwala na ang tao'y patuloy na nag-iisip at patuloy nakakadama, mga kaibigan ko, yan po ay pandaraya. Pandaraya ng kaaway ng Diyos na walang iba kundi si Satanas. Now, ito po ang sinabi, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo kumain na yon, madidilat ang inyong mga mata. Kayo ay magiging parang ano? Kayo'y parang magiging Diyos. At alam po ba ninyo, di ba yun ang kanyang gusto ng una? Gusto kong ako ay maging kagaya ng kataas-taasan. At yun din ang kanyang itinukso kay Eva. Kayo'y magiging kagaya ng Diyos. Nahulog sa tukso ang ating unang mga magulang. Tinukso ni Satanas si Adan at si Eva na huwag magtiwala sa salita ng Panginoong Diyos. Sinabi ng Panginoong Diyos, walang pagsalang kayo mamatay. O ang sinabi ni Satanas, tunay na hindi kayo mamatay. Sila ay nagduda at sila'y hindi nagtiwala sa salita ng Panginoong Diyos. Ang kanilang pagdududa, ang kanilang kawalang tiwala ay kanilang ipinahayag sa pamamagitan ng kanilang pagsuway sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. At ano ang resulta? Malungkot ba nating alagatain at pagbalik-aralan kung paanong si Satanas napalaya sa langit? Okay? Si Eva at si Adan napalaya sa kanilang magandang paraiso. Okay? At pinalaya sila ng Panginoon mula sa halamanan ng Eden upang kanilang bukirin ang lupa yung pinagkunan sa Kanya na anupat itinaboy ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden. Noong una, pipitas lamang sila ng kanilang mga pagkain. Pero ngayon, kinakailangan sila'y magpawis, kinakailangan sila'y magtrabaho upang sila ay masusustento sa kanilang pagkain at sa kanilang pangangailangan. Now, ano ang naging bunga ng kasalanan ni Adan at ni Eva? Ano ang naging bunga nito? Ano ang naging epekto nito sa ating buhay ngayon? Tingnan natin. Narito po ang bunga. Ang mga bunga ng pagkakasala, pumasok ang tinatawag na kalungkutan. Pagkatapos hindi lamang nagkaroon ng kalungkutan sa puso ng tao, ang gusto talaga ng Diyos, masaya at maligaya, sila'y nasa paraiso, sila'y nasa halamanan ng Eden. Noong ang tao ay magkasala, ito na pumasok na ang iba't ibang kalungkutan. Pagkatapos, naandyan ang karamdaman, iba't ibang mga dahilan kung bakit ang tao'y lumuluha, kabiguan, at ang kahuli-hulihan, mga kaibigan ko, dahilan sa pagpasok ng kasalanan, yes, pumasok ang kamatayan. Pumasok ang kamatayan. Narito ang libingan, narito ang mga malulungkot na karanasan, tagpo sa buhay ng tao. Lahat maaring makaranas ng kamatayan. Tama? Ang sabi ng iba, una-una nga lamang. Una-una nga lamang. At marami ang natatakot sa kamatayan. Pero gusto kong pong sabihin sa inyo mga kaibigan ko, sa pamamagitan ng inyong gabi-gabi na pagdalo dito, at kung inyong paniniwalaan at susundin ang sinasabi ng Biblia, kahit na ang kamatayan ay hindi natin dapat katakutan. Amen? Sapagkat mga kaibigan ko, mayroong napapanahong pag-asa mula sa salita ng Panginoong Diyos. Amen? Alam po ba niyo mga kaibigan ko, ang nais ko sana sa mga taong nakakapakinig sa akin, lagi nang magkaroon sila ng tiyak na pag-asa. Kahit na mamatay, ay hindi malulungkot sapagkat alam nila na mayroong pag-asa para sa kanila. Ngayon, ito po ang nangyari. Sa pamamagitan ng pagpasok ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at sa pamamagitan ng kasalanan, pumasok nga po ang tinatawag na kamatayan. Napakalungkot.
Sapagkat ang sabi sa Roma 6:23, ang kabayaran. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob o regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Hindi lamang kamatayan, ang naging resulta ng kasalanan ay ang pagkahiwalay sa Diyos. Ang sabi sa atin, Isaiah 59:2, ngunit pinipaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo na ano pa siya'y hindi nakikinig. Mga kaibigan ko, ang ating kasalanan, ito ang siyang naglalayo sa atin sa Panginoong Diyos. At ang sabi sa atin, mga kaibigan ko, dahilan sa ating kasalanan paglayo sa Diyos, siya'y hindi nakikinig sa ating mga panalangin. Ilan sa inyo ang meron ng matagal ng padalangin sa Diyos? Hindi niyo ba na itatanong, bakit kaya ang aking padalangin hindi dinidinig ng Diyos? Hindi kaya ang dahilan ay, kaibigan ko, malayo ka sa Diyos. Gaya ng awit kanina dito, okay? Nasaan ba ang buhay mo? Napagkuro-kuro mo na ba? Hindi kaya ikaw'y malayo sa Diyos dahilan sa iyong mga kasalanan? Kung manunumbalik ka, kung babalik ka sa Diyos, ay gawin mo na ngayon. Ngayon, tulad natin ay mga sangang naputol, sa puno, at kapag ka napuno, kung hindi na tayo kakabit sa puno, I should say, anong mangyayari doon sa sangang di kakakabit sa puno? Matutuyo at ito'y tiyak na mamamatay. O ang sabi ng ating Panginoong Hesus, Juan Kapitulo 15, 5-6, paano niya ipinakita ang dapat mangyari sa atin kagaya nga ng puno at ng mga sanga. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang manatili sa akin at ako ay sa kanya, ay siyang magbubunga ng marami, sapagkat kung kayo ay hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Mga kaibigan ko, this is the point. Merong malaking pwersa, malakas na pwersang lagi nang tayo'y binabaka. Tayo'y inaaway. Si Satanas. At ang totoo ay ang sabi nga'y napakalakas niya. At ang katotohanan sa ating sariling lakas, wala tayong magagawa. Subalit, narito ang sinabi ng ating Panginoong Hesus, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Sa kabilang bahagi, kung tayo ay nakakonekta at tayo mga kaibigan ko'y nasa ating Panginoong Hesus, kaya nating pagtagumpayan ang kaaway na walang iba kundi si Satanas. Amen? Patuloy tayo. Kaya nga, malibang maikabit tayong muli kay Jesus, na siya ang puno, tunay ng hangad nating makagawa ng mabuti at magkaroon ng isang masaya at maligayang tahanan. Mga kaibigan ko, ito po'y napakamahirap na mangyari. Malibang tayo nakakabit sa puno na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Narito po ang sinabi ni Pablo, Roma 5:24 at 25, sapagkat kanyang nakita kung ano ang kahabag-habag na kalagayan ng tao. Ano ang naging saloobin ni Pablo? Kahabag na tao ako. Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Mga kaibigan ko, we have a Savior. Meron tayong tagapagligtas. Ang ating Panginoong Hesus. Siya ang tanging solusyon sa problema ng kasalanan na sa atin, ang ating Panginoong Hesus, bagaman nga tayo'y mahina, bagaman nga tayo'y nagkasala at tayo'y makasalanan, mga kaibigan ko, ang ating Panginoong Hesus nananatiling nagmamahal sa inyo at sa akin. Alam po ba ninyo? Merong isang bahagi ng kasulatan na ganito ang sinasabi,
Hindi ba ninyo nalalaman na nung kayo'y mga makasalanan pa, nung kayo'y mga malayo pa sa Diyos, nung kayo'y hindi pa nasunod sa Kanya, nung tayo'y nakikipag-away pa sa Diyos, ibinigay na ng Diyos ang Kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesus, upang Siya ay mamatay para sa inyo at sa akin. Hindi man tayo kaibig-ibig, mga kaibigan ko, ang pag-ibig ni Kristo ay hindi nababago para sa iyo, at para sa iyo. Nasa sa atin na nga po lamang, narito ang Diyos at namimintuho. Nagpapakita ng Kanyang pag-ibig. Ang tanong, upang magkaroon ng magandang love story, tutugunin mo ba ang Kanyang pag-ibig? Juan 3:16, gaya na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang sa Kanya'y sumampalatay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kaibigan ko, ang ating Panginoong Hesus, Diyos na nagkatawang tao, namatay para sa inyo at para sa akin, ang Kanyang tanging layunin, kayo at ako'y magmahal sa Kanya, manampalataya sa Kanya, at sa ating pananampalataya, pagsunod, paglilingkod sa Kanya, ang pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan. In the beginning, the paradise was lost. Nung pasimula ang paraiso ay nawala sa tao, mga kaibigan ko, this is the good news. Ito ang mabuting balita, ang panukala ng Diyos sa huli, sa katapusan. Ang paraiso ay muling ibabalik sa tao. Hindi ka pinababayaan ng Diyos. Minamahal kong mga magulang, ito po ang panukala ng Diyos sa inyong tahanan. Mga mag-aasawa pa, huwag niyong kalimutan ang leksyong inyong natutunan. Ang gusto ng Diyos, ang inyong buong sangbahayan, makakasama ng Diyos sa langit na tahanan sa Kanyang kaharian. Ito po'y isang katiyakan. Kung mananampalataya tayo sa Panginoong Hesus, kung inyong tatanggapin ang Panginoon sa inyong puso, ay tiyak ang kaligtasan. Tayo po'y Kanyang ililigtas sa kamatayan at ibibigay niya sa atin ang sabi, ang buhay na walang hanggan. Manampalataya ka sa Panginoon mong Diyos at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong buong sangbahayan. Mga kaibigan ko, ang ating Panginoong Hesus, Siya ang tutulong sa ating makagawa ng mabuti. Siya ang tutulong sa ating mapagtagumpayan ang ating mga kasalanan. Sapagkat mga kaibigan ko, si Kristo ang ating kalakasan, si Kristo ang ating kaligtasan. Kung ibibigay mo ang iyong buhay sa Kanya, kaibigan ko, pangako niya ang buhay na walang hanggan sa iyo at sa iyong buong sambahayan. Wala tayong kakayahang iligtas ang ating mga sarili. Wala. Wala tayong magagawa. Wala ni isa mang matuwid, walang banal, wala kahit isa, lahat ay nangagkasala, walang nakaabot sa pamantayan ng Panginoong Diyos. Pinamahal kong mga kaibigan, hindi natin kayang baguhin. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kung kaya nga tinatawag ang Panginoong Hesus, He is the Savior. Kung kaya nating magbago, kung kaya nating iligtas ang ating sarili, di sana'y di na nangangailangan tayo ng tagapagligtas. Pero ang katotohanan, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Kaibigan ko, kailangan mo at ng iyong sambahayan ang ating Panginoong Hesukristo. Tanging si Jesus lamang na ating Diyos at mabuting kaibigan ang makakagawa noon para sa atin. Walang sino mang malakas, maaaring alsahin ang kanyang sarili. Tayo'y mahina, tayo'y walang kaya, di natin kayang iangat ang ating sarili. Mga kaibigan ko, walang magagawa tayo sa pamagitan lamang ng ating Panginoon Hesus. Maaari tayong makaangat at maligtas. Wala nang iba.
walang ibang pangalan na ibinigay sa balat ng lupa na sukat nating ikaligtas malibang sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Siya ang ating lakas. Siya ang makapagliligtas sa iyo. Siya ang makapagliligtas sa iyong buong pamilya. Siya ang ating seguridad na ating maaasahan hindi lamang ikaw personal, kundi ang buong sangbahayan. Si Kristo, siya ang ating tagapagligtas. Manampalataya tayo sa Kanya at tayo'y maliligtas. Ito ang katiyakan ng salita ng Panginoong Diyos. Ang sabi, ang mga bagay na ito isinusulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. At ito ay sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa anak ng Diyos na walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus. Ngayong gabi ang tanong, ilan po sa inyo ang nais na magsabi at magpahayag na, O Panginoong Hesus, sumasampalataya ako sa iyo. Ano po ba ang ibig sabihin ng pagsampalatayang ito? Mga kaibigan ko, this is an attitude of the mind. Ang pananampalataya, ito po'y gawa ng ating isip at ng ating puso. Ang kinakailangan mong gawin, kausapin mo ng lihim. Kahit sa inyong upuan, alam ng Diyos at nababasa ang inyong isip at ang inyong puso, maaari mong sabihin, O Panginoong Hesus, ako'y mahina at ako'y makasalanan. Nais ko pong ipasakop sa inyo ang aking buhay. Ako'y nananampalataya sa iyo at ako'y iyong patatawarin at alamang ko, O Panginoong Hesus, pangako mo, bibigyan mo ako at ang aking buong sangbahayan ng buhay na walang hanggan. Kaibigan ko, kung ito ang iyong kapasiyahan ngayong gabi, nais mong ialay ang buhay mo at ang iyong buong sambahayan sa Panginoong Hesus. Maari po bang kayo tumayo? Nagmamasid ang Diyos sa atin ngayon. Maari po bang kayo tumayo? Salamat po. Salamat po sa inyong pagtayo. Ang inyong pagtayo ay tugon sa ating katanungan. Nais ba mong lumapit kay Jesus at tanggapin siya ngayon? Nais ko po kayong idalangin. Tayo po yumuko at tayo mananalangin. Dakilang Diyos, Amang banal na makapangyarihan sa lahat, narito po ang aming mga magulang. Narito po ang aming mga kabataan, ang mga anak. Narito po ang mga sambahayan. Sila po'y tumatayo sa inyong harapan ngayon sapagkat alam namin na ikaw ay nakatunghay sa amin. Nababasa niyo, Panginoon, ang aming mga puso. Nais po naming isuko ang aming mga buhay sa aming Panginoong Hesus. O Panginoong Hesus, pumasok ka nawa sa puso ng inyong mga anak. Narito, sila'y nakatayo ngayon. Tulungan niyo po sila. Tanggapin po ninyo ang kanilang pagtatalaga. Nais po nila ng kapatawaran. Nais po nila ng pagtatagumpay laban sa kasalanan. Amang banal, nais po nila ng inyong pangakong buhay na walang hanggan. Kaya po, Ama, tanggapin ang kanilang kapasiyahan ng pagpapasakop at pagsuko ng kanilang buhay sa iyo. Tulungan po sila ng inyong banal na Espiritu at laging ingatan ng inyong mga anghel. Pagpalain po na sana'y maging masaya ang kanilang mga tahanan sapagkat ikaw ang laging nasa gitna nila. Ito po ang aming dalangin alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Okay? Maaari po kayong makaupo. Kayo po ay yung aming mga group leaders, pumunta kayo sa inyong mga grupo at i-announce po ni Brother Ryan ang tanong na inyong pagtatalakayan. Brother Ryan, nasa saan ka? Okay, question for the group.